Ano po ba yung basis nung kasong isasampa nyo sa kanya, which is human trafficking? Well, without going into the integrity of the charge sheet ng sagay na hindi kami mapagandaan ng kabila. But ang pinaka-basis namin ay yung kanyang involvement doon sa tatlong entities, tatlong juridical entities dito sa Bamban. Una, yung kanyang pagiging majority owner ng Baofu Land Development Corporation. Una po yun. Pangalawa ay yung kanyang pagiging authorized representative noong Hongsheng Gaming Technology. At ang pangatlo ay yung kanyang pagpayag na magamit yung Baofu Land nung tinatawag na Sunyuan Technology. No? So itong tatlong mga korporasyon na ito ay mayroong mga kriminal na mga liabilities. At sa aming appreciation ng mga ebidensyang nakuha namin, inilatag sa amin ng aming mga kasamahang mga abogado, ay nakita namin na may direktang partisipasyon pa rin si Mayor Alice Guo doon sa nangyaring mga human trafficking situation sa loob niyang Baofu Land Development under Hongsheng and Sunyuan Technology. On the basis of the evidence na ibinilatag sa amin ng aming mga abogado, we will file a non-bail, hopefully the panel of prosecutors will see as such as well. No, kakasuhan po namin siya ng non-bailable na kaso ngayong Friday. Non-bailable, ibig sabihin kulong agad to habang nililitigate yung kaso, di ba po? Yes, sir. Depending on the appreciation of the panel of prosecutors. Okay, so ibig sabihin, meron kayo nakitang fingerprint niya doon sa mga dokumento. Kasi hindi naman secret yan, lumabas na rin yan sa Senado, no? So meron siya kaugnayan doon sa tatlong entities na yon. So hindi ibig sabihin na hindi kailangan na siya mismo yung dumukot o nag-facilitate ng kidnap, pero nandun yung connection niya. Ganun po ba yan? Yes, sir. Opo, kung titingnan ninyo yung mga prohibited acts doon sa Republic Act 9208, the mere facilitation, kung ikaw ay may kung kahit hindi direkta ang iyong partisipasyon, pero yung iyong mga gawain ay nakatulong upang magawa yung krimen, you are also criminally liable for the crime of human trafficking. Okay. Aside from human trafficking, meron po ba kayo ibang tinitingnan? Kasi isa po sa mga tinitingnan, di ba, sa pagdinig ng Senado, yung angle ng money laundering. Yes, sir. Alam nyo, doon sa, in fact, in the human trafficking aspect alone, yung uunahin lamang namin ay yung pinakamabigat na asunto niya with regards to trafficking in persons ngayong Friday. Pero, with regards to the same crime po, trafficking in persons, meron pa rin po siyang mga violations doon. So, iuhuli po namin ng konti yon. So, unahin muna namin yung pinakamalaki. Pero in relation to trafficking in persons, marami pa rin po siyang pananagutan doon. Minor, but nonetheless, still acts prohibited under trafficking in persons. Ngayon po, sa tanong ninyo sa money laundering, yun ho ang isa pang malaking kaso na binubuo namin dito. Sapagkat isipin mo na lang, Christian, paano ka nakapagbuo? I mean, Baofu Land, yung kanyang minamanage na korporasyon, paano nakapagbuo ng isang 6.1 billion worth of infrastructure diyan sa Bamban, Tarlac nang hindi dumadaan yung pera doon sa proper financial channels. Di ba? So, nakita po ito ng ating Financial Investigation Unit, yung AMLAC, at maraming mga questionable transaksyon na kinakailangan nilang ipaliwanag. At mapapaliwanag yon sa isang criminal at saka civil forfeiture proceedings in relation to money laundering. So far, ano ba yung mga lumalabas na impormasyon sa inyo regarding that 6.1 billion worth of property yung tinayo, di ba? Ito po yung buong hub. Kasi tinatanong din yan ni Senator Sherwin Gatchalian, paano na ipasok sa Pilipinas yung ganung kalaking halaga? Kasi yung valuation, I think, galing din sa kanila, di ba? Ang laking pera, no? 6.1 billion pesos. 6.1 billion, not counting the 70 million pesos worth of land doon sa Bamban, Tarlac, na hindi dumaan doon sa mga regulated financial channels, hindi dumaan sa mga bangko, hindi dumaan sa mga money remittance centers. So para bagang yung pera ay bit nila. So hindi maipaliwanag yung proceeds nito. Remember, Christian, when we talk of civil forfeiture, hindi ang kinakailangan tanungin lang ang Estado, tatanungin mo lamang yung may-ari ng property at kinakailangan ipaliwanag nila na yung pinoforfeit mo na mga properties ay hindi galing doon sa illicit proceeds. No, kapag hindi nila mapailawanag
yung legitimate na pinagmulan ng kanilang mga propiedades, ng kanilang mga properties, then that could be forfeited by the state. No? Mapupunta po yan sa treasury. Yun ay medyo mas magaan na problema nila. Ang mas mabigat na problema nila ay how did they facilitate or how did they bring in those cash into the country? Saan ang galing na proceeds yun? So, ang aming nakikita rito, may ilang mga questionable transaction in relation doon sa Baofu. Noong panahon na si Mayora ay majority owner pa. So, ipapatawag siya sa isang investigasyon ng Anti-Money Laundering Council at harinawa mapaliwanag ng kanyang mga abogado at saka ni Mayora ito. Kapag hindi, kakasuhan din po namin siya ng violation ng ating Anti-Money Laundering Act. Dahil sa pagpasok ng ganong kalaking pera, no, together with her partners, unfortunately for her, one of her partner is now missing. Nakikita, alam namin kung nasaan pero hindi pa mailutang. Yung dalawa niyang partner nakakulong na sa Singapore. No? So it's only the mayor who is cut free, and hopefully that doesn't remain for long sapagkat papanagutin din namin sa kasalanang money laundering. Yung binabanggit niyo pong questionable transactions na nakita niyo, can you give us more details about this without divulging information that could compromise your case, no? Parang konting elaboration lang po. When you talk about questionable transactions. Questionable transactions of bringing in X amount of cash that were used to purchase materials that basically yung naging buildings, yung naging structures na, no? So para bagang binibitbit lamang yung daan-daang milyon at any given time, ilang X number of times may daan-daang milyong worth of hard cash, hard currency na ipinambibili, no? So bigla na lang sumulpot itong mga perang ito nang hindi naman malaman, hindi maipaliwanag kung saan nang galing ito. So kaya lang ang naging problema nga nito initially ay hindi po ito nag-generate ng suspicious transaction report. Paano nga naman mag-generate ng suspicious transaction report hindi nga naman dumaan sa bangko, hindi dumaan sa casinos, hindi dumaan sa mga money remittance centers. It didn't pass through any of the regulated financial institutions, no? So bigla na lang naipatayo yung Baofu Land Development at 6.1 billion pesos worth nang hindi dumaan sa any of our regulated financial institutions. So parang binitbit lang yung pera. So questionable yung sources ng pera, no? So kinakailangan nilang ipaliwanag na yung perang yon ay hindi nanggaling sa illegitimate sources.